nga po natin na malakas na clap offering ang Panginoon. And let's say hallelujah! Everybody say praise the Lord! Yung malakas po, everybody say praise the Lord! Praise God. Kamayan po muna natin yung mga katabi natin ngayon. Sabi mo sa kanya, I'm very blessed kasama kita ngayon. Amen. Amen. Sige po, kamayan po natin. Kamayan po natin. I-welcome natin ang isa't isa. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Let's come to the Lord in prayer right now. Pwede po ba natin itaas yung ating mga kamay sa Panginoon? Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka ng iyong mga anak. Dinadakila ka namin, O God. At sa hapong ito, kami po ay magkakasama upang sa ganun, Panginoon, sumamba at magpasalamat, Panginoon, at alalahanin, Panginoon, ang iyong katapatan sa iyong iglesyang ito, Panginoon, sa iyong church na ito for 24 years. Lord, salamat po ng marami. Day, Father God, inihiling po namin ang iyong pagkilos sa kalagitnaan namin, Panginoon. Kumilos po kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At iparamdam mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay aming kapiling sa oras na ito ng aming pagsamba. Nawa po'y maialay namin sa inyo ang pinakamahusay namin, Panginoon, na pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Dakilain ka namin, Panginoon, mula sa aming puso, Panginoon, at patuloy namin maitaas, Panginoon, ang iyong kalwalhatian. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito, sa bawat lalaki at babae na narito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng narito, Panginoon, ngayong hapon, na makikipagdiwang, Panginoon, sa kadakilaan mo, Panginoon, sa pagkakatayo mo, Panginoon, ng iyong iglesia sa dako ito ng San Pedro. Kami magpupuri, kami aawit, kami sasayaw, iintak, Panginoon, at dadakilain kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen, Amen, and Amen. Praise God! Hallelujah! Batiin nyo naman yung katabi nyo. Sabihin mo, Happy Anniversary, kapatid! Yan! Kanina pa tayo magkakasama. Nakalimutan nating batiin ang isa't isa ng Happy Anniversary! Diba? Kamayan nyo naman! Sabihin mo, masaya ka ba ngayong araw na to? Sabihin mo, oo! Magse-celebrate ako! Sa katapatan ng Diyos! Sa aking buhay! Dahil ang ating Diyos ay unstoppable, magpapapigil ka ba sa nabubuhay ngayon? Magpapapigil ka ba? Hindi! Kaya ang lahat ay magpuri, pumalakpak, taas, ang mga kamay, sumayaw, umiyak. Ibigay ang lahat ng papuri sa Diyos na buhay na kailanman ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Come on, let's praise Him! Woo! Jesus, you're a faithful God. Every trial, Jesus, you're almighty God. Sing hallelujah, hallelujah to our God. Sing hallelujah, hallelujah to our King. He is the great I am, the name above all names, the only way, the truth and life. Unstoppable, glory to the Lord. Unstoppable, worship and every nation shall join in. Worship, glory, everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable. Huwag ka magpapabigil sa pagpupuri sa ating Diyos. Every season, Jesus, you're a faithful God. Every trial, Jesus, you're almighty God. We sing hallelujah,
Every
everything that has breath, praise the Lord! Praise the Lord! Woo! Come on! Hallelujah! Praise the Lord! Every day, that I spread, praise the Lord, praise the Lord. Every day,
God. You are God alone. Even from the time before time began, you were there. Ikaw ang beginning, the Alpha and Omega. Ikaw ang ending. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa dakila mong pag-ibig that never changes, that never shakes, that is unstoppable. Thank you so much. Hallelujah. We honor you. We honor you, Jesus.
much for your unending love to your people. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawad, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, Lord. You are unstoppable, God, Lord. Thank you so much sa pag-ibig na yun. Maraming salamat dahil hindi naging hadlang, Panginoon, ang aming mga limitasyon para hindi mo kami yakapin, para hindi mo punan ang lahat ng pagkukulang na yun sa amin. Thank you, Lord, for making us right before your Father. Through the blood of Jesus, we have been made right before the eyes of the Father. And thank you so much for that wonderful love. Thank you for your blood, Jesus. Thank you so much. Thank you, Lord. Wala kaming ibang mababanggit sa mga oras na ito kung hindi tanging pasasalamat. Pasasalamat mula sa aming mga puso. You are an unchanging God. You are unshakable God. Thank you so much. Hallelujah. We worship you. We worship you. We honor you, Lord. We honor you. Thank you so much, God. And this is all we pray. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Purihin po ang Panginoon sa umagang ito o sa oras na ito sapagkat muli tayo na naman ay dadako sa banal na hapunan. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo ay 2024 na ngayon kung paano napakabuti sa atin ang ating Panginoon Diyos na kahit kailan na hindi niya tayo iniwan, palagi niya tayo binibigyan ng kalakasan at sinasamahan sa ating mga lakad. Sa oras na ito, ang bawat sa atin, napakahalaga po ng banal na hapunan. Kahit ang sabi niya rito sa banal na kasulatan, ito po ay paalala niya sa bawat isa sa atin. Nais ko pong basahin. Ang sabi niya rito, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sabi niya pa rito, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sunod, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom sa hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kilala ang katawan ng Panginoon. Mula po nang tayo ay tinanggap natin ang ating Panginoon Diyos. Araw-araw po tayo nakakagawa ng pagkakamali, nakakagawa ng kasalanan. Balikan po natin ang ating sarili. Tingnan po natin kung gaano na tayo karumi sa banal na harapan ng Panginoon. Subalit napakaganda ng kanyang pangako. Ang sabi niya sa unang Juan chapter 1 verse 9, ang sino mang lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa kanya, meron siyang pangako. Nang sabi niya, patatawarin niya tayo kung tayo ay lalapit at humingi ng tawad sa kanya. Sa oras na ito, inanyayahan ko po ang bawat sa atin na ating pong ilapit ang ating mga sarili sapagkat ang gawaing ito ay banal at nais ng ating Panginoon Diyos ng ating puso ay maging karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Muli po, tayo ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Napakabuti niyo, Ama, sa bawat araw. Sa bawat taon na kung paanong 2024 anniversary na ang bawat isa sa amin, Ama, ay hindi niyo panibayaan. Katunayan, Ama, kami ay malalakas. Kami ngayon ay narito, sama-samang nagpupuri ayon sa iyong masaganang habag. Sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, hindi nyo kami iniwan, Ama. May mga pagkakataon na kami nanghihina ayon sa iyong habag, binigyan nyo kami ng kalakasan. May mga pagkakataon na kami ay nagkakasala, ayon sa iyong habag, patuloy nyo kami pinapatawad. Maraming salamat, Ama, sapagkat ang araw na ito ay binigay niyo po sa amin upang ikaw ay aming awitan, sambahin, papurihan, at itaas ang iyong dakilang pangalan sapagkat wala nang silong sa langit na marapat sambahin at pasalamatan sapagkat kung paano ang aming buhay ay galing sa iyo, Ama. Sa oras na ito, ang bawat sa amin, Ama, totoo na kami ay nakakagawa ng kasalanan. Ang aming pag-iisip na minsan hindi ayon sa iyong kalooban. Ang aming katawan lupa, Ama, na kung paanong dinadala tungo sa kasalanan. Ama, ang lahat ng ito, nagagawa namin mga kasalanan ay aming linalapit upang ang bawat sa amin, Ama, ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Patawarin niyo po kami, Ama, upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi,
Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay pa natin kanin. At gayon din naman hinawakan ng sarong. Pagkatapos ng mga kapunan na sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsiinom sa akin sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong, ay ihinayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Muli po sa masaganang pagkapala sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy 24th anniversary po sa ating lahat. Amen. Praise God. Now, 24 years na po tayo. Di po nakakatuwa na sa tagal ng simula tayo 2002. Tama po ba? Hanggang ngayon, narito pa rin po tayo. Nakaka-bless po. Palakpakan po natin, Panginoon. Bago po tayo dumako sa pagbibigay po, meron po akong nabasa at isang ugali po ng isang tao. I-share ko lang po sa inyo. Ang tawag po dito ay tinatawag na altruism. Bago salita sa paninig ko po, altruism. Ang sabi daw po ito ay isang ugali ng isang tao na meron siyang unselfish concern para sa welfare po ng ibang tao. Ang tao daw altruistic ay yung taong nagbibigay ng generous. Hindi lamang po ng pera, kundi ang kanyang oras, ang kanyang resources na walang personal gain na hinihingi pong kapalit. So nakakatuwa po, for 24 years, napakaraming altruistic person po dito sa COC San Pedro po. Na talagang nagbibigay po ng kanilang oras, ng kanilang resources, ng kanilang time para po sa ikag-glorify po ng ating Panginoong Hesus. So pasalamatan po natin ang bawat isa sa atin dahil kung wala po ang mga kapatid natin ngayon, maaaring hindi tayo umabot ng 24 years po dito. So, ang pagbibigay po kasi, huwag nating ilimita sa pera po ito. Kasi yun yung usual connotation ng tao eh. Pera lamang ang pwede kong bigay. Ang pagbibigay po kasi, pwede ito sa pamamagitan po ng oras natin, ng ating kakayahan po, ng talents po natin, ng abilities po natin. So for 24 years, sinusuportahan po natin ang gawain dito sa COC San Pedro. So ngayong hapon pong ito, basahin po natin 2 verses, 3 verses actually, about sa pagbibigay po. Una po dito sa Philippians 2, 3 and 4. Sabi po dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking at your own interest, but each of you to the interest of the other person. So, ganun po yung pagbibigay po. Kasi usually, ang tao pa nagbibigay, gusto may kapalit. Pero yung altruistic na tao, nagbibigay siya generously na walang hinihintay na kapalit po. Ang pangalawang verse po ay sa Galatians 5:14. Sabi dito, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. So, kung mahal mo ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang pagbibigay po, dapat po bukal sa puso po natin. Hindi po tayo magbibigay dahil, ay gusto ko may kapalit ako. Hindi, magbigay tayo dahil mahal mo siya, dahil yun ang utos ng ating Panginoong Hesus po. Ngayon, sa pagbibigay po kasi, bago tayo magbigay, bigyan ko po kayo ng consequences ng bakit tayo nagbibigay. Meron po 5 example dito. Nagpo-promote po kasi ang pagbibigay ng physical health at pag-improve po ng physical health po natin. Kasi pag nagbibigay po tayo, we're not just giving money, resources, but part of ourselves po para sa ibang tao po. At pag nagbibigay po tayo, nakakalaganda po ng pakiramdam. At pag meron din po tayong mental health sa pagbibigay, advantage ng mental health po sa pagbibigay po.
Kasi pag nagbibigay po tayo, ang pakiramdam po nakakatulong po tayo. Ikatlo po, giving makes us happy. Once we give, we know, especially dito sa COC San Pedro, makikita po natin na bibigay tayo dahil gusto ng COC Church na maraming tao makarinig po na salita ng Diyos. Which is pinatunayan naman po. Nagsimula tayo sa isang lugar sa Tayo Building. Kasya, wala pa sigurong kalahati dito, 1/4 lang. Ngayon, narito na tayo. And by God's will, in the near future, magkakaroon na tayong sariling lupa. Claim it! Claim that. Sariling lupa at sariling kapilya po natin na hindi na tayo mahirapan ng gano'n, talagang maluwag na po. Claim it in the name of Jesus po. So sa pagbibigay po natin, let us all remember na tayo po ay nagbibigay dahil meron po tayong hinihing kapalit. Tayo po ay nagbibigay kay Lord para po ipakita natin ang pagmamahal po natin sa Kanya, pagtitiwala natin sa Kanya, at sa ikalalawin po ng Kanyang kaharian. Amen po? Father God, in the name of Jesus, Lord God, we thank you, Lord God, for this opportunity to worship you through our giving of our tithes and offering, Panginoon Diyos. Salamat po sa pagpapala po ng gawa ng aming mga kamay. Salamat po sa skills, sa talents, sa abilities na pinahiram niyo po sa amin. Nawa po, tulungan niyo po kami na maging good stewards sa mga to para mas maging productive kami, hindi lamang po sa aming trabaho, kundi po para sa kingdom niyo. Maraming po salamat, Lord God, in this opportunity, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. With every step I take, the road seems long, but I got fire inside, a light that's strong. Through every storm and one peace way, I'm walking that truth, I'm not afraid. Unstoppable faith, I'm living for you. My heart's ablaze, I'm breaking through. With courage to stand, I'll follow the way. Your power is here, unstoppable faith. When doubts arise, I lift my eyes, 'cause I know you're here, guiding through the skies. I'm ready to move, to spread your name. With every word I speak, I light the flame. Unstoppable faith, I'm living for you. My heart's ablaze, I'm breaking through. With courage to stand, I follow the way. Your power is there, unstoppable faith. Now I'll go where you lead, with boldness and strength, fulfilling your needs. Unstoppable faith, I'm living for you. My heart's ablaze, I'm breaking through. With courage to stand, I'll follow the way. Your power is here, unstoppable faith. Your power is here,
Bigyan nga po natin ng clap offering ang Panginoon sa mga special numbers na napakinggan po natin. Muli po ay happy 24th anniversary. Are you blessed this afternoon? Amen. So are you excited to hear the word of the Lord? Amen. Salamat sa Diyos. And today I'm gonna talk about the unstoppable kingdom. And let's look at Matthew chapter 16, verse 18. And the Bible says, "And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa oras na ito na minsan pa inihanda mo ang aming puso at ang aming isipan, ang aming kaluluwa, Panginoon, upang makinig at minsan pa, Panginoon, ay mapagpala ng iyong mga salita. Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang 24 years of your faithfulness sa COC San Pedro, Panginoon. Tunay pong ikaw ay matapat. Hindi po namin aabutin, Panginoon, ang taong ito kung hindi mo po, Panginoon, sinamahan ang iyong iglesia. Kaya po sa oras na ito, habang kami nakikinig ng mensahe, Panginoon, buksan mo ang aming puso, makita namin, Panginoon, ang aming bahagi bilang miyembro, Panginoon, ng COC San Pedro, at ikaw ay patuloy na mangusap sa amin, Panginoon. Sa ganon, Panginoon, maging totoo at tunay, Panginoon, na ang iyong kaharian, ang iyong iglesia, Panginoon, ay tunay po na unstoppable, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming sama at dalangin. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me just give you a quick context nitong binasa po natin. Ito pong Matthew chapter 16 happened in Caesarea Philippi, kung saan po ang lugar po na ito, mga kapatid, ay puno po ng pagan worship. Ang lugar po na ito ay mayroon tinatawag na templo para kay Caesar at tinatawag po na gate of the underworld ng mga Hudyo. At sa lugar po na iyon, doon sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Sa gitna po ng kadiliman, mga kapatid, nagdeklara ng liwanag ang ating Panginoon. Sa gitna po ng hadlang, mga kapatid, nagdeklara ang Panginoon ng victory o ng tinatawag po nating tagumpay. And maging dito po sa San Pedro, mga kapatid, ang pagkakatayo po ng Panginoon ng kanyang Church of Christ ay hindi ho produkto ng convenience, no. Hindi po ito itinayo sa gitna ng comfort. Hindi po ito natatag dahil perpekto ang situation. No po, hindi po. Ito po ay nagpasimula at nagpatuloy at umusad kahit marami pong hadlang, kahit marami pong problema, mga kapatid, marami pong mga struggles o pagsubok. Sa kabila po ng lahat ng yan, nagpatuloy po ang Church of Christ San Pedro sapagkat ang sabi ng Panginoon, I will build my church. Hindi po sinabi ni Jesus na I will try to build my church and I hope it will survive. Hindi po. He said with final authority, I will build my church. Hindi niya ginamit might, hindi po niya ginamit yung maybe. Ang ginamit ng Panginoon, I will. At ngayong ika-24 years ng church po na ito, isang bagay ang malinaw. Ang Church of Christ San Pedro, mga kapatid, ay hindi lang po buhay. Tayo po ay nagpapatuloy. Amen? At kahit kailan, hindi mapipigilan ng kaaway. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit kailan, hindi tayo mapipigilan ng kaaway. Maybe you will ask, why is the kingdom of God unstoppable? Bakit ang Church of Christ San Pedro, nakaharian ng Panginoon, ay hindi mapapahinto kahit maraming pumipigil? Kahit po maraming kakulangan, kahit po maraming hadlang, bakit hindi ito mapipigil? Why is the kingdom of God unstoppable? Because of the three kingdom truths Jesus revealed in the verse that we have read. Number one, because we have an unstoppable builder.
Who is building this church? Who is building it? Jesus said, I will build my church. At kung sino po ang builder, mga kapatid, yon ang nagdadala ng bigat. Yon ang nagdadala ng pasanin. Siya po ang bumabalikat. Kaya po ang nagdadala ng church na ito, ang bumabalikat ng church na ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi tao ang nagdadala at pumapasa ng Church of Christ San Pedro sa loob ng 24 years. Hindi po tao. Hindi ang pastors, hindi ang mga elders, hindi ang mga leaders, not even the founding members. No, si Kristo mismo at wala nang iba. Wala na pong iba. Yes, come on. Palakpakan natin siya. At dahil siya po ang builder, ang Panginoon po ang tagapagtayo. Kahit wala tayong sariling building till now, kahit po nangungupahan tayo noon, nagpalipat-lipat until for a while, nasettle tayo dito sa Makahora building, at kahit hindi ganoon ka-convenient ang place natin, hindi tumigil ang church. Bakit? Dahil ang builder ng church na ito ay si Jesus. Psalms 127 verse 1, it's very clear. Sabi po doon, unless the Lord builds the house, the labor or the builders labor in vain. Mga kapatid, maraming church ang nagsimula na mayroong building, pero hindi si Jesus ang builder. Kaya walang kahit na anong effort, walang kwenta, walang patutunguhan, walang kasiguruhan. Pero ang Church of Christ San Pedro, tiyak kung sino ang builder. Wala pa mang building, pero tiyak ang calling. Hallelujah! At ang calling na yun, mga kapatid, ang dahilan kung bakit kahit maraming, sabi nga po, ay members na simple lang ang buhay, kahit po tayo ay kulang sa resources, kahit may pagkakataon na kulang ang pondo, hindi namamatay ang apoy ng paglilingkod natin because we believe in our calling. Amen? And here's the truth for 24 years, mga kapatid. May mga leaders tayo na namatay na. Nakita niyo po, merong ilan. May mga leaders po tayo na iniwan tayo dahil pumunta ng ibang bansa. Dahil doon sila tinawag ng Lord. Meron din naman tayo mga leaders na lumisan sa ministry ng COC San Pedro for some personal reasons. But despite of those circumstances, ang church ay hindi naulila. Why? Because Jesus never left His church kasi siya ang nagtatag ng church na ito. Kaya hindi po niya iiwanan yung church na itinayo niya. He is unstoppable founder of this kingdom. Amen? At bilang member ng Church of Christ, do your part. Do your part but trust the builder. Alalahanin mo na hindi ikaw o ako ang savior ng church. Hindi ako, hindi ikaw. Ang Savior po ng church ay si Lord. Trust the builder, but do your part. Hindi ikaw ang Messiah ng ministry. Maglingkod tayo ng tapat, pero huwag po nating buhatin yung pressure na para lamang po sa Panginoon Jesucristo. Sometimes nape-pressure tayo kasi wala pa tayong ganito, wala tayong ganyan. Yung iba meron na, nape-pressure po tayo, mga kapatid. Hindi po atin ito. Hindi tayo ang builder nito. Part tayo nito, pero ang builder po nito ay si Jesus Christ. At siya po ang bahala dito. Amen po ba? Do your part, yes. Maging tapat po tayo, magtanim tayo, magdilig tayo, pero ang bahalang magpalago ay ang Panginoon. That is His part. Habang ginagawa po natin yung part natin, tayo po'y nagtatanim, tayo po'y nagpa-follow up, nag-aaral ng salita ng Diyos, si Kristo po gagawin niya yung part niya. Stay even when it's not convenient. As a member of this church, kung ang builder ay si Jesus, hindi building ang dahilan ng pananatili natin. Ang dahilan ay ang calling natin, mga kapatid. Kaya kahit po mahirap puntahan, iba po galing pa sa atin sa Makati, tulad nila Nani Estrella. Iba po sa atin galing pa po doon sa Upper San Pedro, bumabiyahe pa papunta rito. Iba po sa atin naglalakad makarating lang dito. Kahit po mahirap puntahan, kahit hindi po ideal ang lugar, kahit walang comfort, we stay because Jesus is here. Come on, palapakan natin ang Panginoon. At
As a member of Church of Christ San Pedro, don't quit when people change. Huwag kayong susuko kahit magbago ang tao. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit magbago ka, hindi ako susuko. Yes! You know, this is the truth, mga kapatid. Leaders may change. Leaders may change. Members may come and go. Seasons may shift. Pero ang builder na si Jesus ay hindi nagbabago. At doon tayo dapat nakafocus. Hindi doon sa tao. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung naandito ka dahil kay Jesus, mananatili ka kahit magbago ang feelings ng tao. Amen? Now let's go to the second, mga kapatid. Why is the kingdom of God? Why is this kingdom of God, the church of Christ, is unstoppable? Kahit maraming pumipigil, kahit maraming kakulangan, maraming pagsubok. This is the second. Because of the unshakable foundation. Saan ba ito nakatayo? Saan ba ito nakatayo? Sabi po ng Panginoon, upon this rock. Very clear. Hindi po sinabi ni Jesus na upon these feelings, upon my popularity. Hindi po sinabi ni Jesus na sa ibabaw ng dami ng taong ito, ng mga taong ito. Hindi po sinabi ni Jesus na upon the biggest budget, I will build my church. Hindi po. Kaya nga po, ang church, pag nagpaplano, buong-buong pananampalatayang idinudulog yung plano. Alam niyo kung bakit? Dahil ang pagpapatuloy na iglesia hindi nakabatay sa budget. Ang totoo po niyan, every time po na magpa-planning po ang church, wala po talagang budget. Umaasa lang po tayo sa Diyos na nagbibigay ng budget. Hindi po tayo katulad ng mga corporation o ng kung ano po mga private companies na kapag sila po ay magkakaroon ng planning, nakabatay po yun sa budget na meron sila. Tayo hindi po. Nagpa-planning po tayo batay sa gusto ng Panginoon at siya ang bahala sa budget. And that's why, sabi ng Panginoon, sinabi niya, upon this rock. Hindi po sinabing, upon the biggest budget that you have, I will build my church. Hindi ganun sinabi ng Panginoon. Alam nyo, upon this rock. Ano ba yung rock? Ang rock po na tinutukoy dito, hindi ho si Peter, kundi yung revelation ni Peter about kay Christ. Ano po ba ang sinabi ni Peter? Doon sa verse 16 ng Matthew chapter 16, you are the Christ. Sabi po dyan, you are the Christ, the Son of the living God. Matthew 16:16. Ano po? So, po sa talatang yun, makikita ho natin na ang church ay nakatayo, ano po, batay sa matatag na foundation na ito. Batay sa kung sino si Jesus Christ para sa atin. And ang Church of Christ San Pedro, hindi po nakaangkla kung kanino mang personality, hindi po. Nakaangkla po ito sa iisang Panginoon at yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yes, come on, palakpakan natin si Jesus. Kaya nga po mga kapatid, kahit po merong leadership struggles, kahit merong transition, kahit kung minsan merong hindi pagkakaintindihan, pwedeng merong mga umaalis dahil sa mga personal na dahilan, hindi po gumuho, hindi ho naglaho ang Church of Christ San Pedro. Sa halip mga kapatid, lalong nagpatuloy ang church, lalong nag-alab, lalong naglingkod. Why? Because the foundation was never people, it was Christ alone at wala na pong iba. Sabi ni Lord sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27, meron daw pong dalawang builder. Isang wise builder at isang foolish builder. Yung isa raw po nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, yung isa nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Ano ho ang pagkakapareho nila? Well, pareho silang nagtayo, number 1. Number 2, pareho pong bahay ang pinili po nilang itayo. Number 3, ito yung pagkakapareho nila. Pareho silang tinamaan ng bagyo. Ano ang pagkakaiba? Ano ang kaibahan? Yung foundation. Yung foundation. Kasi yung isa nakatayo sa bato o sa ibabaw ng bato. Yung isa naman po nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. When storms come, one stood and one collapsed. Hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na hindi darating ang bagyo, hindi po. Sinabi po niya, darating, meaning sigurado, sure po ito. And sa loob po ng 24 years ng Church of Christ San Pedro, meron din po tayong mga bagyo na pinagdaanan. Meron po.
Dumating po yung bagyo ng leadership transition, dumating po yung bagyo ng kakulangan ng pinansyal, dumating po yung bagyo ng misunderstanding, dumating po yung bagyo ng personal conflicts, pero bumagsak ba ang church? Hindi po. Hindi bumagsak ang church. Why? Because it was built on the rock, and that rock is the Christ, our Lord. Come on! Give God a praise. Sa loob ng 24 years, mga kapatid, nagbago ang panahon. Nagbago ang kultura. Nagkaroon ng iba't ibang mga challenges. Pero ang foundation hindi gumalaw. Bakit? Bakit hindi siya gumalaw? Bakit hindi siya nayanig? Bakit hindi nawala ang church? Because nakatayo sa ibabaw ng bato. At yan ay si Kristo. Kaya pag may nagtanong sa inyo, saang church ka umaattend? Sabi mo sa Church of Christ. Pag tinanong ka, sinong founder niyan? Sabi mo si Kristo. At wala nang iba. Because this church is still the Lord church. This is Christ church. This is the Lord's church. Wala na pong iba. And bilang member ng Church of Christ San Pedro, build your faith on the truth, not on people. Yes, love your leaders, love your pastors, support the ministry. But remember, mga kapatid, leaders are instruments. They are not the foundation. We are not the foundation. No, hindi ho kami. Mahalin nyo kami, okay yun, salamat po na marami. Igalang nyo po kami, salamat po na marami. Pero gusto po malaman po ninyo, ang katotohanan na dapat po natin panghawakan, ang mga leaders po ay instrumento, pero hindi po sila ang pundasyon ng church na ito. Hindi po. Wala na pong iba kundi si Kristo lang. Kapag ang tao po ang ginawa mong pundasyon, madali ka masasaktan. Kapag ang tao po ang ginawa mong pundasyon, madali ka madidismaya. Kapag tao po ang ginawa mong pundasyon, aalis ka. Sigurado yan. Pero kapag si Kristo ang pundasyon mo, kahit may pagkukulang ang tao, mananatili ka. Bakit? Dahil yung tao, alam mo, nagkakamalian, pero yung si Kristo na pinaglilingkuran mo, yun lang ang tangi mong binibigyan at pinag-aalayan ng buhay mo. Hindi ka lilisan. Hindi maapektuhan ang pagmamahal mo kay Jesus. Bakit po? Hindi maapektuhan ang paglilingkod mo sa kanyang church na ito. Bakit po? Dahil siya ang foundation ng pananampalataya mo. Ang tanong ko po ito, saan ba nakasandig o nakasandal o saan ba ang foundation ng faith mo? Sa tao? Sa leader? Sa akin? Sa kanila? Sa mga katabi mo? Babagsak ka. Isang araw mawawala ka pag diyan ka nakatingin. At nakakalungkot, nakalimutan po natin, hindi naman yung katabi mo ang namatay doon sa krus para sa iyo. Hindi naman yung pastor ang tumubos ng kasalanan mo. Hindi naman yung mga elders ang nagbayad ng kasalanan mo doon sa krus. Pero bakit iiwanan natin si Kristo? Si Kristo ang siyang nagbuwis ng buhay para sa iyo. So kahit na magbago ang mga tao, ano man ang maging sitwasyon ng iglesia na kinaroroonan natin, na pinaglagyan ng Panginoon sa atin, huwag po nating iiwanan dahil ang foundation ng faith natin, si Jesus Christ at wala nang iba. As a member of Church of Christ, don't let the church storm shake your commitment, mga kapatid. Storms don't mean God is absent. Hindi po nangangahulugan na kapag ka po may mga pagsubok sa loob ng church, ang Diyos ay wala. Hindi po. Storms reveal what the church is built on. If the church survived despite of leadership struggle, despite of internal struggle, despite of season of lack, seasons of loss, mga kapatid, then it means that the foundation is solid. Diba? Kaya huwag kang aalis dahil sa bagyo. Lalo kang tumibay. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, lalo kang tumibay. Yes. As a member of this church, stay rooted when feelings change. Nagbabago ang damdamin, nagbabago ang panahon, nagbabago ang mga pangyayari, but truth remains, hindi ka naglilingkod dahil masaya ka lang. Naglilingkod ka dahil totoo si Kristo sa buhay mo. Yung iba, attend ka sa amin, masaya sa amin. Alam niyo bang napakamaling promotion po niyan? At hindi po yan ang gusto ng Panginoon, na kaya ka umaattend dahil masaya ka lang. Paano na pag dumating yung storms at hindi ka na masaya, anong gagawin mo? At maraming ganyan, mga kapatid. Maraming mga tumanggap kay Kristo dahil masaya,
Pero dumating na po yung mga storms of life, storms in life. Dumating na po yung storms of struggles and trials. Ito na ngayon. Iba na ako kasi hindi na masaya dito. Mga kapatid, hindi po tayo narito for entertainment. Hindi po tayo nandito dahil may mga entertainer. Hindi ho. Andito tayo dahil sa isang katotohanan at hindi ka aalis dahil masaya lang. Hindi po. Hindi po yun ang dahilan. Hindi ka aalis dahil totoo si Kristo sa buhay mo. This what keeps the church alive for decades, mga kapatid. Kung bakit sa loob ng 24 years, buhay ang iglesia ng Panginoon dahil ang mga naglilingkod dito, despite na mga may pagsubok silang pinagdadaanan, despite na nagbago ang feelings, nananatili sila dahil si Kristo hindi nagbabago. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Come on, come on. The third reason and the last reason, are you still with me, church? Why is the kingdom of God unstoppable? Kahit maraming pumipigil, kahit maraming kakulangan at maraming pagsubok. Because of the third reason, because we have an unmatched King. The kingdom of God is unstoppable because it is ruled by an unmatched King, and that is Jesus Christ. When we say unmatched, ibig pong sabihin, walang kapantay, walang katulad, walang makakatalo. At ang sabi ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. Now here's the truth about gate. Sino po dito may mga gate? May gate sa bahay? Sino po dito nakakita na ng gate? Ulit po. Sino po dito nakakita ng gate? So lahat tayo nakakita ng gate. Ano ba ang trabaho ng gate? Gates are defensive, not offensive, di ba? Ibig pong sabihin, kaya ka may gate para ano po? Depensahan. Kung may papasok, hindi basta-basta makakapasok. Bakit? Sarado ang gate. Ang purpose ng gate, hindi makatuloy yung gustong pumasok. Tama po? Di ba? Kaya pag giba ang gate, nag-aalala ka. Kapag sira ang gate, nag-iisip ka, baka mapasok. Ang sabi po ng Bible, and the gates of hell shall not prevail against it. In other words, itong gates na ito, they are defensive, not offensive. Mga kapatid, hindi ang church ang tinatakot ng impyerno. Hindi po. Ang impyerno ang takot at dumidepensa laban sa church. Kaya nga, gates of hell. But it will not prevail against the church, against the Lord Jesus Christ. Kaya ang Church of Christ, pasugod. Habang ang gates of hell pumipigil. Napansin niyo po yun? For 24 years, wala tayong ginawa kundi sumugod. Habang ang impyerno dumidepensa. Naalala ko po, nung magsisimula pa lang ang San Pedro Mission, ang daming gates of hell. Ay ako po, ang aking pangarap, bawat barangay magkaroon ng Church of Christ. And therefore, nasimulan po yung San Pedro Mission. Bakit sinimulan? Para po na sa ganun, bawat barangay mabuksan, magkaroon ng pangaral, maraming mahikayat. Wala po ngayon ang karamihan dito kung hindi po natin hinayaan na magtagumpay ang Panginoon laban doon sa gates of hell na yon. Ang dami hong pumipigil. Doon pa lang mga kapatid, meron ng gates of hell preventing the kingdom of God to pursue its mission. Simulan po natin ito. Ngayon po, inabot na natin yung 24 years at sa loob ng 24 years, ang COC San Pedro, meron pa rin gates of hell na pumipigil. Meron pa rin. Merong spiritual warfare ang bawat isa sa atin. Tama po? Sino po dito, nung simula naging member siya rito, nakaramdam siya ng hirap? Yung bang, alam mo, simula na maging member ako diyan sa Church of Christ San Pedro, parang doon tayo nawala ng budget. Doon tayo nagkasakit, doon tayo nagkaroon ng ganito. Lumipat na lang kaya uli tayo. Huwag na kaya tayo mag-member dyan. There is the reality of spiritual warfare, mga kapatid. The gates of hell is preventing you. Yung po yun, huwag ka na magtuloy dyan. Huwag na. Pero magtatagumpay po ba yun? Sabi ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail. Huwag mong hayaan na mapigilan ka niyan. Minsan pakiramdam natin, ba't simula ako na nung maging member ako dito, tapos uma-attend ako ng prayer gathering, parang wala namang
nasasagot sa prayers ko? Sino po dito yung mga nagpe-pray tas feeling nila hindi sinasagot yung prayers nila simula na maging member sila ng Church of Christ? Mga kapatid, you are on your spiritual warfare. Pumipigil po yan. Bakit? Kasi nga naman, pagka pinipigilan ka ng mga ganyan, mahadlangan ka sa paglilingkod. Tama? Mawawala ka sa focus. Ano bang focus natin? Ang focus po natin ay ano po? Focus on the one. Sabi ng Panginoon, huwag ka na mag-focus. Sabi ng kaaway, huwag ka na mag-focus dyan sa one. Sa the one na yan. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Isipin mo, may problema ka, may ganito ka, may ganyan ka. O paano ka pa magagamit? At saka hindi mo pa napansin, simula na maging member ka dyan, tambak yung problema mo, umalis ka dyan. May bumubulong po ba sa inyong ganon? Huwag ko kayo makikinig. Because we are on spiritual warfare. Ibang espiritu yon. Pero yung nagsasabi sa iyo, anak, tuloy lang. Nasa laban ka. Tama yan. May storms, pero tandaan mo, nasa ibabaw ka ng bato. At kahit anong mangyari, hindi matitibag si Kristo hanggat nakatindig ka at pananampalataya mo ay sa Kanya. Amen! Merong gates of hell of discouragement. Di ba? Kasi lahat naman po tayo rito, di ba? Hindi naman tayo perfecto. Sino po dito ang perfecto na sa loob ng 24 years? Hindi na po siya nagkakasala. Meron po ba? Mga naunang mga member ng Church of Christ, after 24 years, perfect na. Sino po? Wala, di ba? Wala po. Not even ang inyong pastor, I'm not a perfect person. At kapag ka po titignan mo yung hindi perfect, iisipin mo madi-discourage ka. That is the gates of hell. Huwag ka na umattend dyan. Tingnan yung mga member dyan. Ganito, ganyan. Marami sinasabi, gates of hell yan. Huwag mong hayaang magtagumpay yan. Dapat ikaw magtagumpay bilang member ng Church of Christ. Meron din po tinatawag na gates of hell na ika nga po na andoon sa tinatawag po nating financial lack. May pagkakataon na kung kailan ka naging active, doon ka kinulang. Kung kailan ka nagbibigay ng tithes, doon ka nagbibigay ng offering, doon ka naging tapat sa pagkakalob, parang doon ka kinukulang. Again, gates of hell yan. At sinasabi sa'yo, tigil mo na yan. I-save mo na lang yan. Baka may mangyari pa. Huwag niyo pong pakikinggan yun, tinig na yon. Hindi ho yung kay Lord. May mga personal trials sa mga kapatiran nung ikaw ay naging active, doon ka nagkasakit. Di ba? Ito pa, kung maaalala nyo, nagkaroon ng pandemya, literal na nagsara ang mundo, pati ang ating chapel. Nagsara ang building, bawal ang walang face mask, bawal ang walang face shield. Pati nga umubo, bawal. At bawal magtipon. Bawal ang gatherings. But guess what, mga kapatid? Nagsara ba ang church? Nagsara po ba? Hindi. Hindi po nagsara ang church. Nag-shift lamang. Nag-adjust lamang. Pero nagpatuloy. Ang akala po kasi ng kaaway, yung gates of hell na yon, makakapigil sa atin. Akala po ng kaaway, mapipigil tayo. Pero nagkamali siya because the gates of hell will not prevail against the kingdom of God. And katulad doon sa Book of Acts chapter 8, mga kapatid, sinubukang pigilin ng Church of Christ na ipinapangaral ng mabuting balita noong mga panahon na yon. Pinapangaral ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Pinipigilan. Pero ang sabi po, chapter 8, verse 4, those who were scattered preached the word wherever they went. The attack didn't stop the Church of Christ. It only changed the direction of advance. Totoo po. Kaya nga po nakarating sa atin Nakarating sa iba't ibang lugar, nakarating sa Europa, nakarating sa Amerika, 1901 na makarating sa Pilipinas, mga kapatid. So kung member ka ng church, at kung may laban kang hinaharap ngayon, meron kang struggle, hindi yun ebidensya ng pagkatalo. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka talunan. Hindi po. Ebidensya po yan ng progreso. Palakpakan nga po natin. Yes. Ang hell umaatras habang ang kaharian ng Diyos, ang kingdom, umaabante. In physics, there is a principle called irreversible momentum. Ano ba ibig sabihin nito? Kapag ang isang force, mga kapatid, umabot na siya sa tamang bilis,
hindi na ito basta-basta mapipigilan. Pero maaaring mai-redirect. Ano ho? Pero hindi na pwedeng mapahinto. And the kingdom of God crossed that line long ago, mga kapatid. Hindi napigilan ang resurrection. Hindi po napigilan ang day of Pentecost. Hindi po napigilan ang pagbaba ng banal na spirito. At sa loob ng 24 years, hindi napigilan ng Church of Christ San Pedro. Sakali mang magtangka, ang kaaway napigilan po ito. Pahintuin po ito. Too late na para pigilan ang ginagawa ng Diyos sa Church of Christ San Pedro. Huli na siya. Tuloy-tuloy na po ito. Hanggang mamatay siguro kaming mga matatanda, may mga kabataan pa rin na magpapatuloy. Amen ba mga young people? Palakpakan po natin ang Panginoon. So if you are part of the Church of Christ at San Pedro, you are part of something unstoppable. Walang building noon hanggang ngayon, pero tuloy ang pagtupad sa misyon. Walang sobrang pera, pero buong buo ang pananampalataya. May mga kapatirang namayapa na, oo, pero nag-iwan sila ng magandang halimbawa. At kahit pa po dumaan ang pandemya, buhay pa rin ang kanyang iglesia. Why? Because we stand on unstoppable builder, unshakable foundation, and unmatched King Jesus Christ. Sabi ng Revelation 11:15, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His church, of His Christ. He shall reign forever and ever. Sa ika-24 taon ng church, wag lang po tayong umattend ng church. Wag lang po tayo umattend. I-advance po natin yung kingdom ng Panginoon. Wag lang tayong basta dumalo. I-advance po natin. Magpagamit tayo sa Panginoon para lumawak pa ang kaharian ng Diyos at masaturate po natin ang bayan ng San Pedro hanggang doon sa lugar na pagdadalan sa atin ang ating hari na mga hari. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Wag lang po tayo basta mag-survive sa faith. Tumayo tayo para kay Jesus. Let us stand for the Lord Jesus Christ. Because we are not standing on a shaky ground. We are standing inside an unstoppable kingdom. When others see the lights, choose what they want to see. You will see the things that never die. You will know and recognize my simple childlike faith. The priceless truth that others will deny. When others say I'm just a man who'd like to dream his dreams, when others call a miracle I need, you listen for eternity in moments as they pass, and see with spirit's eyes what others miss.
shall stand the storms of time upon this rock. I build my church upon this Let us all stand up, church. It's about time to make this declaration. Pwede ba nating isigaw ito? Bawat salitang ito ay damhin natin sa ating puso. Here we go. Sabihin natin, we are not a defeated church. Okay? Here we go. We are not a silent church. We are not a retreating church. Okay, here we go. At the count of 3. 1, 2, and 3. We are not a defeated church. We are not a silent church. We are not a retreating church. We are the Church of Christ, built by Christ, led by the Spirit, and unstoppable! Palakpakan natin ang Panginoon! Manatili po tayo ng katayo at tayo po'y manalangin. Purihin ka, Amang Diyos, sa tunay na napakadakilang pinagkakalob niyo po sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat ng marami, Ama. Sa loob ng 24 na taon, tunay nga po, Ama, na hindi mo kami pinabayaan. Marami, Panginoong, mga pagsubok, mga struggles na dumating sa iyong church, Panginoon. Subalit ikaw ay nananatiling nandiyan. Kami patuloy mong ginagabayan, pinangangalagaan. Sapagat alam mo, Panginoon, ang laman ng puso ng iyong iglesia. Kaya't, Panginoon, sa mga sandali po ito, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, ng kaisipan, na wag po kaming hihinto. Wag po kami makontento na nakapagtayo ang iyong church, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon, sa dakong ito. Kundi tulungan mo ang iyong mga anak, Panginoon, na makapag-build ka pa ng mga outreach, Panginoon, sa iba't ibang dako ng bayan ng San Pedro. Sa tulong at gabay mo, Panginoon, at sa lakas na taglay ng iyong mga anak na sa iyo rin ang galing, kami, Panginoon, tulungan mo na ito po hindi man sa madaling panahon ay magkaroon po ng kaganapan at katagumpayan ang mission and vision ng Church of Christ San Pedro, na may hayag po ang iyong salita sa buong bayan ng San Pedro. Ang mga taong wala pa sa iyo ay madala namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lagi niyo po kaming patnubayan. Lagi niyo kaming tulungan. Lagi niyo po kaming turuan. At palakasin kami, Panginoon, patapangin upang lahat po ng mga pagsubok na darating sa amin ay amin pong malampasan, Panginoon. Sa tulong at gabay mo, Lord. Maraming salamat, Ama. Purihin ka, Panginoon, at ang lahat po ng aming papuri at pasasalamat sa iyo ay muli po namin ibinabalik sa iyo sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na siya pong nagtayo ng iglesia ng ito. Amen. 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 So let us all rise and let's sing for the